Good morning. Ayan. So, maagang-maaga pa ako ritong pumanik. I think 5:18. Pero nagising ako is magpo 4 o'clock pa lang 3. Ganyan siguro mga mga gising ng mga matatanda na. Okay. So, ngayon, kahapon nagsimula na akong magtanim. Ayan. So, ito rin ay exercise ko na every morning, early in the morning, pumapanik talaga ako dito ng 5 o'clock sometimes. So, nalilate ako ng gising 5:45. Pero ngayon heavy yung kain ko. Ngayon kumain na muna ako. Kasi alam niyo naman na mag-gardening ako. Siyempre mag-ano ako ng effort. So, pero dahan-dahan din lang naman ako. Kasi alam niyo naman, nag-dialysis ako. Siyempre baka maano yung aking operasyon. So, ngayon, eto na yung aking itinanim kahapon. Ayan. Kangkong, tsaka kamote tops. Tapos, nag-ano rin ako ng seed ng pechay at yun ay sili. So, titignan ko kung ilang araw. Kahapon ko lang yan itinanim. So, walang problema. Nagpagawa rin ako nagpadlagay ako sa anak ko ng trapal. Kasi, ang mga halaman pag bagong tanim, kinakailangan nakasilong sila. And then, pag buhay na, especially kamote tops, kailangan po ay ilabas siya sa arawan. Kasi mas maganda po ang kamote tops sa arawan. Talagang, ang inano ko po ay pula. Yan po, binili lang yan sa palengke. Yung mga dahon nila, yung kamote, yan, katulad ng kamote, yung mga dahon nila, ginawa kong juice. Kasi nga, di ba yung hemoglobin, ang mga nagda-dialysis po, ang may mga kidney failure, ang hemoglobin nila bumabagsak. Ayan. So, kinakailangan po na mag-normal siya. So, ang kamote tops po, na red kamote tops ay, ito po ay maganda. Ayan, sa sabi nga ay normal ng ating dugo. Okay. So, kaya, ang ginawa ko, juice ko yung dahon, pinapakuluan lang, and then add some lemon, and then, inumin mo, whether it is hot or it is cold, it's up to you. And then, yung dahon naman, inano ko, anong tawag doon? Nilagyan ko ng, parang insalada ko. And then, kinain ko. Inulam ko sa kanin. Okay? So, talagang walang tapon, no? Kaya gusto ko magkaroon ng tanim ng kamote. Kasi hindi na ako bibili. Hindi na ako bibili sa palengke. Yan naman ang lagi-lagi ko kasing yung kamote, yung kangkong. And then, nag-order ako ng mga seed, pechay. Marami akong in-order eh. May pechay, may yung I think, hindi ko alam kung nag-order din ako lettuce, basta madami siya, may ampalaya, may talong. Yan, anuhin mo na yung sa bahay kubo. yun na yun. Okay, so kasi yung flowering plants ko, syempre nalulungkot ako, kaya lang wala akong magawa kasi nagkasakit ako. And also yung tagapag-alaga ko, syempre namatayan, hindi ko naman pwedeng pigilin. So umuwi siya. So, wala na nag-alaga ng halaman. Kasi nasa rooftop kasi ito eh. Nasa rooftop. So, ngayon, actually, for almost a year, ngayon lang ako muling nakapanik. Diba yung una kong vlog, yun lang ang pagpanik ko. So, ngayon, na ako 4 days na akong ginagawa ito. Yung 3 days ko, puro lang segregation of mga plastic, mga linis-linis, para ito mga halaman nandito pa rin. So, ang ginagawa ko, kasi syempre, yung mga paso, kinakailangan kasi mo uli, ang tawag doon, yung lupa nun, aalisin mo uli yung mga ugat-ugat. Kaya ang ginagawa ko, inaano ko uli sila, parang, inaalis ko yung mga ugat-ugat nila, kasi yung mga lumang and then nilalagyan ko sila ng yung mga dahon, yung mga sanga, pinapailalim ko para yun na din ang pag nabulok yung magiging abono. So, salamat at see you on my next vlog. So, baybayan nyo ako sa aking pagtatanim sa aking
rooftop. So, ang ganda ho. Ayan ho. Ang ganda dito actually. Siguro kung mga 4 a.m. ako papanik. Kaya lang madilim pa. Pero napaka-presko kung 4 a.m. Ayan, nakikita nyo. Teka. Pakita ko sa inyo ang view. Ayan. Yun ang ano. Ayun, yun. Nakikita dito yung BGC and then parte dito Makati. So, paggabi maganda siya. Kasi, maraming ilaw. Bye! See you on my next vlog.